Sa paanan ng bundok Banahaw, sa isang baryong tinatawag na Barangay Maligaya, may isang makapal na kagubatan na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng tao. Doon nakatira ang isang pilyo ngunit mabait na duwende na ang pangalan ay Tiktik. Si Tiktik ay maliit na nilalang, kasinlaki lang ng bote ng soft drinks, may makintab na sombrero at suot na lumang berdet gintong balabal. Mahilig siyang mangistorbo ng mga tao, pero hindi upang manakot, kundi upang mangasar at magtago ng mga gamit. Tuwing umaga, pagkalabas ng mga tao sa bahay, ayan na si Tiktik. Aha! Ang tsinelas ni Mang Ador, saan ko kaya itatago? Sa bubong o sa loob ng kulungan ng manok? At tatawa siyang mag-isa. Hihihi. Pagkatapos ay aalis siya gamit ang kanyang mahiwagang alikabok, lilipad sa hangin, at maglalaho. Pero kahit pilyo, hindi naman masama si Tiktik. Kapag nakita niyang may batang umiiyak o matandang nahihirapan, agad siyang nagtatago sa anino at tumutulong ng lihim. Isang araw, dumating ang malaking problema sa Barangay Maligaya. Nawala ang malaking timba ng gatas ng kalabaw na ipinamimigay sa mga bata tuwing hapon. Si Aling Bebang, ang nag-aalaga ng kalabaw, ay halos maiyak. Papaano na ang mga bata? May lagnat si Nika, si Buboy, si Ella. Lahat sila umaasa sa gatas. Narinig ito ni Tiktik habang nakaupo sa sanga ng puno. Tumigil siya sa pagtawa. Hindi ito biro. Kailangan kong malaman kung sino ang kumuha. Kaya kinagabihan, habang natutulog ang buong baryo, tahimik na lumipad si Tiktik, dala ang kanyang ginintoang salamin, isang mahiwagang salamin na nagpapakita ng nakaraan. Sa harap ng kamalig, pinatong niya ang salamin. Lumiwanag ito, at nakita niya sa tanawin ang isang malaking pusang itim na nagtulak ng timba palabas ng pintuan. Ngunit hindi ito ordinaryong pusa. Ito ay isang aso na isinumpa, dahil nagnakaw ito dati sa bahay ng isang mangkukulam. Aha! Kaya pala may buntot na parang uwak. Sumunod si Tiktik sa bakas ng hayop hanggang sa isang kuweba malapit sa ilog. Doon, nakita niya ang pusang aso, natutulog sa tabi ng gatas. Hindi nag-aksaya ng oras si Tiktik. Gumamit siya ng bulaklak ng gabi, isang halaman na nakakapagpaantok, at tinapunan ang hayop. Biglang bumagsak ito sa mahimbing na tulog. Pumasok si Tiktik, binuhat ang timba, kahit halos mas malaki pa ito sa kanya, at pinaikot ang kanyang mahiwagang baston. Sa isang iglap, lumipad ang timba pauwi sa baryo, at ibinaba sa harap ng bahay ni Aling Bebang. Kinabukasan, laking gulat ng mga tao nang makita ang timba ng gatas na parang walang nangyari. Salamat sa kung sino mang may gininto ang puso, wika ni Aling Bebang. Isang himala, si Tiktik, nakasilip lang mula sa likod ng punong mangga, ay ngiting-ngiti. Pero bago siya lumisan, may iniwan siyang maliit na sulat sa pinto ng bahay ni Aling Bebang. Huwag palaging galit sa mga pilyo. Minsan, sila rin ang may gininto ang damdamin, Tiktik. Aral ng kwento. Mas mahigit kahit pilyo o makulat ang isang tao, maaaring mayroon din siyang mabuting puso. Huwag basta husgahan. Sa bawat kakulitan, may halong kabutihan, kung marunong kang tumingin ng mas malalim.